Yun ang mga insan, magandang araw sa ating lahat. Reaction Insan muling nagbabalik. At eto nga mga insan, pag-usapan natin ngayon yung listahan ni nahawak ni Congressman Libiste. Ito daw yung Cabral Files at marami doon ang nakalista mga insan. Hindi ko alam kung tunay ito mga insan, pero ibabahagi ko lang sa inyo to. Actually, ito nakita ko lang din sa TikTok at gawa natin ng reaction. Kung totoo man ito, nakakagulat na ang mga nakalista sa mga nakalista dito, mga taong ito na involved dyan sa listahan yung mga taong galit kay VP Sara Duterte na nagpupush talaga na gustong ma-impeach si VP Sara Duterte. At yung mga taong ito na nakalista, ito yung mga tao na nagsusumigaw na si VP Sara Duterte ay isang kurap na politiko at yung kanyang pondo ay ginamit daw sa katiwalian. Pero ngayon, sila yung nakalista doon sa Cabral Files na di umano, maanomalya na paggamit ng pondo, gamit yung flood control. Nako naman mga insan, no? Patunay talaga yan na kung sino yung sinisiraan mo, yun yung totoong malinis. At yung mga nananira, yun yung totoong madumi. Kaya na naman, wag na natin patagalin itong mga insan. Sige, simulan na natin ang ating reaction. At ito yung tinutukol kong video sa inyo mga insan. Sabay-sabay natin panoorin at bigyan ng ating reaction. Ayan yung mga insan. Sino nga ba ang nakapangalan sa Cabral Files? Kilalanan natin. First lady yan First lady. Anak ng presidente si Sandro Marcos. Number 1 ka, Marcos. Grabe yan. Romualdez. May dalawang allocation sa Leyte, first district niya. Malupito na. Recto. Meron din. Eto, masugid to kay BP Sara. Si Suwa at saka si Abante. Meron din si Robby Puno. 3 bilyon dito kay Ortega. Kasi ako yung mapanira Lalo na to. Grabe ko si Ministro. Si Darin. Grabe mga insan. Yung mga galit talaga sa Duterte, sila yung meron. Lalo to si Adjung. Binitis. Barber, si Sarinto. Grabe sila. Naku po. Rasco. Malapitan. Grabe naman to. Ang tindi nito mga insan, nalalaking pera niya, no? Kung ginamit lang sa tama yan, di ba? Ang dami tayong makikita ang proyekto. Nakita tayo ng mga insan. Sus, ang lalaki ng pera na yan. Grabe naman yan. Nakakalulang isipin. To. Grabe. Adyo atayde. Kungkun. Eric Yap. Pega ulit. At iba naman to. Yung nag-i-exhibition. Hanggang doon na lang daw. Nakita nyo naman yun mga insan. Kung totoo yan, yan yung nasa listahan talaga, kita naman natin na kung sino yung tunay na gumamit ng pondo. Diba? Kung yan ay totoo, so ibig sabihin niya talaga, mga insan, karamihan ng mga bumabato ng putik kay VP Sara Duterte, sila yung maraming putik sa katawan. Sila yung mas maraming itinatago. Hindi talaga pantay yung pag-iimbestiga mga insan Yan ang sinasabi ko dyan. Nakatuon lang sila sa iisang tao. Ngayon lumalabas yung sa flood control issue na yan. Diba? May mga itinuturo na malalaking pangalan. Inyet, pinipigilan nilang, wag mo nang ilabas yan. I-verifikahin muna kung authentic na yan, authentic, o totoo, yung mga ganun. Mga walang dami nilang sinasabi na kailangan patunayan muna na totoo yan, yung mga ganyan-ganyan. Diba, sabi pa nga ni Soto, ano yung listahan niyan? Listahan lang sa kanto yan Gawa ganun ba siya
Kaya pala mga insan, di na ako nagdududa kung bakit nila pinapatagal yung ganyan na ilabas yung mga listahan. Eh dahil nga naman, may mga nakalista doon sa listahan na yan na kaalyado nila. Diba, masisira yung kanilang plano kay VP Sara Duterte. Diba, kaya pala ngayon napapansin ko mga insan mas dumadami yung mga tutok sa paninira ng sa mga Duterte at pare-pareha sila ng estilo, pare-pareha sila ng script mga insan. Sa bagay, may lumabas na balita na kada script nila 10,000. Siguro depende yun kung gaano yung grounds ng paninira mo, no? Kung matindi talaga malakihan na. Parang si Kent Garcia, matindihan na yung paninira kaya nakabili ng Mustang. O, di ba? Bumili ng Mustang, pilex pa yung mga ng mga alas niya. Tapos wala naman negosyo. Pagbablog lang. Tapos yung followers niya, hindi naman ganun karami. Hindi naman umabot na milyon. Hindi rin naman siya nagpupromote ng sugal. Tapos nakabili ng Mustang. Saan galing yun? O, diba? Doon pa lang, may isip na kagad Kaya ang dami ngayon na, dito tayo. Kahit lunukin natin yung pride natin, ibenta natin kaluluwa natin, magkapera lang tayo. Siraan natin ng mabuti mga Duterte. O, diba? Gaya ng nakaraang vlog ko mga insan, diba? Sinabi ko ron. O, sinabi mismo, sa bibig mismo ng galing ni Kong Libiste na wala daw kasing Duterte doon sa listahan kaya hindi nilalabas. Kung may Duterte daw, baka nilabas yung listahan mga insan. Kasi siyempre magkukumahog yan. May Duterte. Isa lang Duterte meron doon. Sigurado sambulat yan. Grabe, no? Talagang Duterte lang yung pinag-iinitan nila. Yung mga ibang mga Pilipino naman, yung mga hindi natin maintindihan. Sa bagay, kukunti lang yan sila mga insan. Ako, madalas akong nasa labas kasi yun ang trabaho natin, nasa labas tayo, nasa field. So, marami rin tayong nakakausap, marami tayong naririnig na galing sa mga tao. Hindi sila naniniwala about dun kay VP Sara. Mas gusto pa nga nila na halukain na lang lahat Di ba? Para makita kung sino talaga yung kurap at hindi. Di ba? Sa totoo lang mga insan, ako laban ako dyan ako sangayon ako dyan. Lahat ng mga nakaupong nasa pwesto ngayon, dapat halukain yung mga kanilang pondo, yung kanilang mga lahat ng bagay diyan sa kanila para malaman kung sino talaga yung kurap at nagsasabi ng totoo. Hindi yung selective ka lang, sa isang tao ka lang nakatutok. At siyempre takot na takot sila sa Duterte kasi nga naman, sabi nila, hindi daw mapamumunuan yung bansa pag siya naging presidente dahil gaganti. Hindi po gaganti yan, aalamin lang yung katotohanan bakit nangyari yung ganitong kagulo na politika dito sa ating bansa. Siyempre, kailangan ng paglilinaw yan Hindi po paghihiganti yan. Pagtutuwid po sa tama. Hindi po paghihigante. So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at hit ang notification bell para ma-update ka pag may mga bagong video tayo. Paalam po at mabuhay po kayo.